May mga lugar na hindi mo agad mapapansin. Walang sigaw, walang dugo, walang anino sa sulok. Tahimik lang sila nagmamasid. Pero kapag nanatili ka roon ng matagal, mapapansin mong may nawawala. Hindi gamit, hindi oras, kundi ikaw. Isa ang roong 13 sa mga lugar na iyon. Dumating ako sa dormitory ng Silliman University bandang hapon. Maulap ang langit, mabigat ang hangin. Ang mga gusali doon ay matanda na, yung tipong halatang mas maraming alaala kaysa tao. Habang hinihila ko ang maleta ko sa pasilyo, napansin kong kakaiba ang tunog ng bawat hakbang. Hindi echo, parang bang may sumusunod. Pero kapag humihinto ako, humihinto rin ang tunog. Ang dorm manager ay isang matandang babae. Manipis ang boses, mabagal magsalita. Parang pinag-iisipan ang bawat salita kung dapat bang bitawan. Inabot niya sa akin ang susi. 13 ang nakaukit. Bago siya umalis, humawak siya sa braso ko. Mahigpit, malamig. Sabay sabi niya, huwag mong bubuksan ang aparador ng room 13 pag alas 3 ng madaling araw. Hindi siya ngumiti. Hindi rin nagbiro. Binitawan niya ako na parang may iniiwasan. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy na lumang kahoy at alikabok. Isang kama, isang mesa, isang bintana, at isang aparador na sa tapat mismo ng kama. Lumang-luma. May salamin sa gitna. May bitak sa gilid na parang pilit tinakpan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw kong titigan ito ng matagal. Humiga ako bandang alas 11. Pinatay ang ilaw. Sa dilim, mas malinaw ang hugis ng aparador. Parang mas malapit, parang mas malaki. Humikit ako, at doon ko napansin. Kahit nakapikit ako, parang may nakatingin pa rin. Nagising ako ng bigla. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa kawalan nito. Tahimik ang buong dorm. Walang electric fan, walang kuliglig, walang hangin. Tiningnan ko ang cellphone. Alas 2 na madaling araw. Isang minuto nakalipas. May tumunog na mahina mula sa aparador. Pinilit kong huwag gumalaw. Pinilit kong ipikit ang mata ko. Tumunog ulit. Mas malakas. Parang may humihinga sa loob. Tumunog ang cellphone. Alas 3 na madaling araw. Kasabay noon, bumukas ang aparador. Dahan-dahan. Hindi damit ang nasa loob. Hindi kahon. Hindi anino. Kama ang nakita ko. At sa kama, may nakahiga. Ako. Mahimbing. Humihinga. Mas payapa kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Ngumiti ang refleksyon. Tumayo ang nasa salamin. Narinig ko ang tunog ng paa niya. Katunog na akin. Lumapit siya. Bawat hakbang niya, parang may binabawas sa lakas ko. Matagal na kitang hinihintay, sabi niya. Kaboses ko siya, pero walang emosyon. Sabi pa niya, pagod ka na, di ba? Hayaan mo na akong pumalit. Parang hinihila ang mga mata ko patalikod. Parang hinihigop ang mga alaala ko. Pangalan, mukha, mga minamahal ko. Nang kumurap ako, nasa loob na ako ng aparador. Sa likod ng salamin. Nagising ako mula sa bangungot pero alam ko na totoong ang mga nakita at nangyayari sa akin kasi may mga bakas na alikabok sa damit ko na para bang nasa loob ako ng aparador. Lumabas ako sa sandali sa aking kwarto at may nakasalubong ako sa paglabas ko. Mga nangungupahan doon, tinanong nila ako kung bakit sa 13 ang napiling kong dorm at sabi pa nila, di mo ba alam na meron na namatay sa dorm na iyan? Natulog lang sila pero di na nagising at lahat na nangungupahan diyan ay namatay na nakadilat ang mata. At may nakitang mga alikabok sa katawan at parang bang sumisigaw sila pero walang lumabas na boses. Napaisip ako ng malalim. Lahat ng sinabi nila ay nangyari sa akin at doon ko napagtanto ang sinabi ng aking lola tungkol sa sleep paralysis. Sila pala ang mga kaluluwa na gusto pumasok sa katawan mo at gusto pumalit sa pagkatao mo. Ikaw, nangyari na ba ito sa iyo? Kung makarinig ka ng babala, makinig ka. Hindi lahat ng multo patay. Ang iba, naghihintay lang ng kapalit.